Ang 19. Juan po ito at tayo'y magsitayo po, pagbibigay galang sa salita ng Panginoon po. John 21. 21. Okay? At babasahin natin lahat po, verses 14 hanggang 19. Okay, handa na po kayo? Kita nyo na? Ready po? Okay, 14 hanggang 19, Tagalog. Ready, begin. Ito ang ikatlong pagpakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Sabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng, "Mahal mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, alam ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamatay si Pedro at kung paano niya lululatiin ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Panginoon, maraming salamat po. Bagaman katulad kay Pedro ay hindi man po karapat-dapat, Panginoon. Si Pedro ay naging isang biktima din ng sirkumstansya. At sa ibabaw ng sanlibutan ito, Panginoon, maraming mga hamon na dumadating sa amin. Lalong-lalo na po sa aming pananampalataya. At madalas kami ay sinusubok kung hanggang saan kami, Panginoon. Ngunit salamat na sa kabila ng maging anuman ang kahinatnan o kalalabasan, andyan kayo, handa na rescue o tumulong, come to our side and help and uphold us. Kaya nga po, Panginoon, salamat sa pagkakataon ngayon. Handa niyo po aming mga puso, inyong abang lingkod sa iyong kapulwalhatian sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay magsiupo. Ang ating pong topic ay restoration work of God. Kasi ano pa naman po ito, no? Bahagi pa ng yung New Year, bago lang po nagkaroon ng Chinese New Year. No. Tapos mayroon din po New Year ng January 1. Yan naman ay sa atin naman
hindi mga inchik. So hanggang sa katapusan siguro po ng January, talaga pong pagmumunihan natin, yung ano po ang maging ano ang 2023. May kasabihan nga po, to be forewarned is to be forearmed. Kung baga tayo ay nabigyan ng babala o kaya palaala, tayo ay nakakapaghanda. No? Now, balik tayo dito sa napakahalaga po ito na kahit anuman po tayo, kahit bumagsak tayo, kahit tayo ay wala nang silbi sa Panginoon. Yun. Nakaramdam ba kayo ng ganon? Na dumating kayo sa level ng inyong pinakamababang level sa inyong buhay. At parang si Pedro, mamaya ay aking batbatin konti tungkol sa kanya. Si Pedro, bumagsak po siya. Pinakamababang level sa kanyang buhay. Pero nabasa natin. Si Pedro ay na-restore po siya. Kaya ang Diyos ay mayroon siyang restoration work. Ayan. Kayo po ay nakakita ng mga lumang-lumang sasakyan, mga vintage, ganon. At may mga shop na espesyalista sa tinatawag restoration work. No? Narinig niyo ba yon? Yung sila ay nagbabago o kaya kanilang inaayos yung sasakyan at magulat kayo, parang brand new. No? Pero, ay panahon pa ni kupong-kupong yon, no? Pero, pagkakita ninyo, napakaganda. Kaya nga, marami pong mga may kaya talaga, mayaman na mga tao, yung kanilang mga Oldsmobile, no? Mustang nila, o pinapa-restoration nila. At, nako, bagaman luma, pero lumang bago. No? Ay lahat, inayos. Kung sa makina na luma ay mabagal, ay ginagawang 6-cylinder, ginagawang 8-cylinder, no? May turbo pa. Yung mga turbo na sasakyan, pagka dumaan sa kalye ninyo, istorbo kayo. Kasi maingay yan eh. So, yun po ang ibig sabihin ng restoration. Pero bigyan ko kayo ng, narinig ko lang ito, hindi ko talaga sigurado kung talagang totoo ito na istorya. Kasi may isang lolo na siya ay dinala ng kanyang mga anak na lumaki na. Siyempre may mga kanila ng mga hanap buhay. May kakayahan na sila. Dinala siya sa isang, kasi probinsyano. Punta sila sa isang yung tinatawag nila na upscale na hotel. Yung magandang-maganda. No? Lahat ay parang ganun lang, pindot-pindot lang. No? So, doon sa lobby, mayroon pong yung elevator. Okay. So, bago sila pumasok sa elevator, sabi niya, titignan muna natin to. In-observe niya kasi wala pa sa buong buhay niya. Wala pa yung elevator na yan. Okay. So, nakita niya yung mga tao, pagpasok na parang box na dalawa ang pinto, no? Nagpinindot, ganon. Tapos yung may ilaw, sumasayaw-sayaw, gumagano-ganon. May paganito, may paganito, may paganito. Namangha siya, sabi niya. Wow, ano kaya yan, no? Maya-maya, tumigil sa harapan niya.
Siyempre, doon siya sa lobby, no? Tinitingnan. Tapos, iba na naman yung lumalabas. Iba yung pumasok. Iba na naman yung lumalabas. Yun. So, parang masyado siyang na-curious. So, merong pumasok na ugod-ugod na ale na babae na lola. Tapos pinindot, ganon, bumukas at yung pasok siya. So, inintay niya. Pumasok yung matanda. Tring! Bumukas, ganon. Ay, ang lumabas. Yung napaka-sexy na babaeng batang-bata pa, naka-high heel, ganon. Tapos, wow, kompleto make-up, ha? Sexy na sexy. Nagulat siya. Sabi niya, ugod-ugod nung pumasok, nung lumabas, batang-bata, siksing-siksi pa. Sabi niya, gusto kong pumasok. Kasi gusto ko mangyari sa akin yung nangyari doon sa matandang babae. Sabi ng kanyang anak, Tay, maghunos dili ka. Hindi, sabi niya, gusto ko na ako ay ma-restore. Yung sabi nga, restoration. Kasi po ang restoration, yung masyado ng luma ay binabalik sa dati. Kaya nga restoration. Dating sigla, dating lakas, dating gwapo o maganda, ayun. Gagawin kaya ng Panginoon yan sa atin? Yes, pero sa ibang kaparaanan. So, ang una po na atin pong titignan, restoration work ng Panginoon, ang pagbabalik sa pag-ibig kay Kristo. Yan. Alam nyo, sabi ng Bible, sa huling mga araw, the love of many will become cold. Malamig. Lalo na ngayon, malamig ang panahon, ay ganoon din yung pag-ibig kay Kristo. Kung meron man pong napabayaan at napuntan lang doon sa isang tabi ang Panginoong Yesus. Tama po ba? Ayun. Baka hindi lang natin na-realize yan. Pero alam nyo, katulad kay Pedro, makakagawa po siya ng restoration work. Pwede po na kanyang mabalik yung pag-ibig natin na naglalamig na. Alam niyo nangyari kay Pedro? So, ito ay masyado naman po na familiar sa atin. Si Pedro ay nag-deny sa Panginoon ng 3 beses. Pinagkanulo niya ang Panginoon. At nung pinagkanulo niya ang Panginoon, na smite siya, smitten. Ibig sabihin, parang siya ay nag-guilty. No? Sabi niya, hindi na ako pwede talaga. Wala na ako, bagsak na ako, wala na akong silbi. Yun. Tapos, iniwan na nila ang paglilingkod sa Panginoon. Ito na ngayon ang eksena sa Juan 21. Sabi nga diyan, bumalik sila sa kanilang dati. Yung trabaho, mangingisda. Kinalimutan na nila yung pagtawag ng Panginoon, isa-isa sila tinawag. Maalaala talaga ni Pedro, lumapit ang Panginoon, Pedro, sumunod ka sa akin. Alaala niya yon. Ngayon sabi niya, ay aking ipinagkanulo ang Panginoon, hindi na ako karapat-dapat. Balik na lang ako sa dati kong gawi. So,
nagpakita ang Panginoon. Now, nabasa niyo po yung conversation, no? Every time na tinatanong siya ng Panginoon, Pedro, minamahal o iniibig mo ba ako? Okay, ano sagot niya? Oo naman, Panginoon. Yes, iniibig ko kayo. Pero may play of words kung baga tawagin, no? Nung nagtanong ang Panginoon, Pedro, iniibig mo ba ako? Ang ginamit niya po, ito po ang kagandahan, blessing sa atin. Kasi po, yung word na yun sa Grego ay agape. Tatlo po ang mga salita na dapat alamin natin may mga variants, pero tatlo talaga po. Una po yung word sa pag-ibig, agape. At yung agape love, yun po ay walang kondisyon. Yun po ay ang pag-ibig na nagmumula sa isang umiibig. Kahit na hindi kaibig-ibig, yung object ng pag-ibig. Tulad po sa atin ngayon, tayo po ba ay karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan? Karapat-dapat ba? Ay, amen na amen kayo. Hindi po tayo karapat-dapat. Patay tayo sa pagkakasala at pagsalangsang. Kung baga, junk na po tayo. Kailangan na tayo ng restoration. Hindi na po tayo mapakinabangan. No? Kami po ay bumiyahe mula po sa vegan. No po, nag-vegan tour muna. No? Ang ganda po mga tanawin doon. Napunta na kayo? Sino sa inyo taga-vegan? Ilocos, Ilocano, Ilocana. Ay, ang naimbag tinarabi adeng. Ayan. Yun ang alam ko. Oh. Ngayon, nung dumaan kami, ang daming mga nasa kalye lang, no? Tabi-tabi lang. Ay, hindi na po siguro na bilhan ng walang pera siguro may-ari, no? Andyan lang sa tabi-tabi na lang, pinabayaan na lang nila. Oh. Para magamit yon, muling mabuhay, ang gagawin po ay restoration work. Ano kayang magandang Tagalog dyan? Restoration. Pagbabago? Ha? Ganun ba yon? Mahirap tayong hindi Tagalog eh. Oh, wala tayong pure na Tagalog dito. Yun. Ako, hindi ako Tagalog. Tagaog. Kung ano pa, bisdak. Alam niyo yung bisdak? O, Bisayang dako. Yun. Ngayon po, nung sumagot si Pedro, ang English, kahit nasa ating Tagalog, ganon-ganon. Ang tanong ng Panginoon, Pedro, iniibig mo ba ako? Yes, Lord, iniibig ko kayo. Kasi ginamit din niya ang kaparyong word. Yan ay sa Tagalog, sa English, love, yun. Pero, pagka sa original po na pagkasulat ng Bible, at titignan talaga, ang ginamit po ni Pedro ay, peleo. Yun po ay pag-ibig ng isang kapatid o isang kaibigan. Yun. Kaya nga sabihin, City of Friendship, Philadelphia, yun sa Estados Unidos, no? City of Friendship, Philadelphia. Now, mayroon naman po isang word na medyo hindi maganda at hindi talaga dapat na yun ay magiging uri ng pag-ibig sa mga mananampalataya. Yung storge, eros, magkakanon, no? Ano pong kahulugan yan? Yan po ay physical love. Kaya handa-handa kayo, mga ining at saka mga dayonyor, ha?
minsan may magsusumbong sa inyo. Alam mo, I love you, todo-todo, walang preno. Ay, pinapaniwalaan agad ninyo. Oh, grabe naman ito magmahal sa akin. Wala talagang preno. Oh, parang natamaan agad ni Cupido. Tapos pag nakikita mo yung parang nasa yung Facebook, yung musbong yung mga puso. Ayan, malapit na yung ilang tulog na lang. Tayo na ngayon? Petsa tayo ngayon? Ha? February na tayo, di ba? Ha? January pa pala. Ako, ang bilis. Gusto ko nang mapabilis. Ayan. Para naman mawala ako rito. Kasi mamaya, pakaputaktihin ako ng mga, Pastor, magpakain kayo. Ayan. Di ba, may mga kaibigan tayo na, parang, kunyari, joke lang, pero joke na may seryoso na intensyon. Di ba, no? Now, ang sagot niya, Pileo, I love you, pero hindi agape na yung pag-ibig na walang kondisyon. Pag-ibig na talagang walang tinitignan kung ano ang kamalian o ano ang pagkukulang ng kanyang iniibig. Inulit na naman ng Panginoon, Pedro, iniibig mo ba ako? So, si Pedro, sumagot naman po, I phileo you, Lord. Ano ibig sabihin? Ang pag-ibig niya, parang kaibigan. Yung mga kaibigan, pagka salawahan na, ayaw na rin natin. Di ba, no? Madalas na tayo ay nagkakaroon ng mga tampuhan, no, sa mga magkakaibigan. Yun ang kanyang ginamit na salita. Anong sagot ng Panginoon? Sabi niya, pakainin mo yung mga batang tupa. 3 beses, ganun ang sagot niya. 3 beses na nagsabi rin si Pedro, Opo, Lord, iniibig ko kayo, pero hindi yung pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Panginoon. Now, sabi ng Panginoon, Pedro, kung talagang minamahal mo ako, masusubukan talaga yung iyong pagmamahal. Ikaw ay ipapako sa cross. Wala naman binanggit na ganong straightforward, pero wala nang ibang, kasi yan ang sinabi rin ni John the Beloved, no? Na siya ay implication ng kanyang pagkamatay. Ang Panginoong Yesus siya ay pinako sa cross, nakabayubay sa ganon. Pero, kung basahin natin, analyze natin mabuti, sinabi po na siya ay walang control kung anong mangyayari o gagawin sa kanya. Yon. Patiwarik naman, baliktad naman, no? Sabi kasi ng isang historian, si Eusebius, sabi niya, ayaw ni Pedro, dahil ang pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat sa Panginoon, sa pagmamahal ng Panginoon sa kanya. Nung sinabi ng Panginoon, ang manner ng kanyang kamatayan, so pinili niya, sinabihan niya yung mga sundalo, huwag niyo ako ipako sa cross katulad ng pagpako niyo sa aking Panginoon. Baliktarin niyo ako. Yun. Now, alam niyo, may asawa si Pedro. Di ho ba? Nasa Bible yun, sa Matthew 7, yata. Ngayon, yung kanyang asawa, unang pinako po, nung dumaan sa kanyang harap, ito lang po ang sinabi ni Pedro sa kanyang asawa. Remember Jesus. Alalahanin mo ang Panginoong Yesus. Napako din siya dahil nga sa kanilang pananampalataya. See? Napatunayan ba
na si Pedro nagmamahal talaga sa Panginoon? Yes. Kahit na yung asawa niya, sige na lang, kahit na ganun ang gagawin. Dahil willing siya na siya ay sa kanyang hantungan o sa kanyang libingan, no? Siya ay namatay sa pamamagitan ng pagpako sa cross. Okay? Yan po ang napakalaking katunayan ng pag-ibig. Maraming sasabi na yung mga girls natin, maraming sasabi sa inyo, I love you. I love you, tudo-tudo. Yun. Pero magkahirapan na, excuse me, anong gagawin niya? Sabi niya, mahal, pasensya ka na mahal. Ay. Mahal kita noon, ngayon, hindi na. Kaya bye-bye, bye-bye love. Pupunta naman siya doon sa isa na naman na kanyang bubulungan na I love you, todo-todo. Di ba? Alam niyo po, itong sanlibutan na ito ay nagiging napaka-makasalan, napaka-makalaman talaga. Kung maggagawa po ng survey, sa 10 po na kunyari nag-aasawa, 2 lang diyan ang mga ikinasal. Nako mga kapatid, mga kabataan lalo na huwag kayo pumayag na kayo ay live-in lang kayo. Walang dangal na binibigay yon sa iyo. Now, sa mga hindi mananampalataya, wala tayong magagawa kasi wala naman sila sa Panginoon. Now, ngayon, nandito kayo, nakarinig kayo ng mensahe na ito, mag-insist talaga kayo. Now, kung kayo ay mag-insist na kayo ay dalhin sa yung altar, no? Hingin nyo sa Panginoon, Lord, ang magdala ba sa akin ay anak ng Diyos o anak ng Diablo? Ayan. Ano yung anak ng Diablo? Ano po yan? Unbeliever. Ihatid ka ng anak ng Diablo? Nako. Gusto mo ba yan? Kaya nga mag-insist talaga, you have to marry in the will of the Lord. Yan, hindi naman lahat po na mga kahit Christian ay mga buutan. Alam niyo po, mga buutan, yung mga anghel. Anak ng Diyos yan, pero hindi naman yan anghel. Yun. Pilyo pa rin yan, o pilya pa rin yan. Pero at least, anak ng Diyos. Amen? Kaya nga, sinasabi natin ito. Marami tayong mga young people, in-entertain nila ang hindi mananampalataya na sutor. Yon. Ano nangyari na? Kasi mas malakas talaga po ang kasamaan. Ang lust, no? Mas malakas talaga kaysa pagpigil sa sarili. Yon. Kaya minsan, napaka-faithful siya. Pero all of a sudden, nawala siya sa gawain ng Panginoon. Ayun. Dahil si Cupido ay nagbulong, I love you, todo-todo, walang preno, yung pala dalhin ka sa kasamaan at i-take advantage ka lang. No? So, okay, medyo nadagdagan ng konti. Proof na nagmamahal talaga si Pedro. Bumagsak na siya. At noong, pagkatapos na tumilaok yung manok, di ba, sabi, and Peter wept bitterly. Pinagsisihan niya talaga. Na ano po ang pagkakaiba kay Judas? May mga sa jeep. God knows who does not pay. Kaya pag ikay sumakay sa jeep, mabasa mo yun, naku, mahudas ako nito pag hindi ako magbayad. Kasi maaari lang naman na bumaba ka lang agad hindi naman alam ng driver yan. Di ba? Lalo na pag wala na kayong pera. Pwede naman yan. Ngayon, pero nagigilty, ayaw mo maging Judas. Si Judas,
siya po ay nalungkot. Ang ginamit po na word actually sa English, and Judas was remorseful. Yung word na remorse, siya po ay nagpalit lang ng damdamin. Yung damdamin niya, magkapera, napalitan po ng damdamin na pagkalungkot. Pero hindi po siya nagsisi. Hindi talaga nagsisi si Judas. Kasi kung nagsisi siya talaga na tunay, bumalik talaga siya ng buong puso sa Panginoon. Hindi. Siya ay sumunod sa kanyang gusto, siyempre, yung bulong ng dyablo at nagpatiwakal. Kaya nga po, si Pedro ay nakaranas ng restoration work. Sa case naman po ni Judas, hindi. Nabulok na lang siya. No? Kinalawang na siya hanggang nabulok na lang, wala nang silbi. Kaya nga, kung tayo po ay talagang nais na maibalik yung parang sabihin natin na naglalamig na pag-ibig. Okay, go back to the Lord. At ito po ay naghahatid sa atin sa pangalawa. Sa Psalm chapter 23 and verse 3. Yon. Nalagay ba yung verse? Kasi po, ano pong sinasabi? Memorize ba yung Psalm 23? The Lord is my shepherd. I shall not want. I shall not want, ibig sabihin, yung hindi ako magkulang. Kasi nung maliit pa ako, pinamemorize to sa amin sa Sunday school. The Lord is my shepherd. I shall not want. Ang Panginoon ay aking yung aking pastol, hindi ko gusto. Ano ba ito? Ang Panginoon aking pastol, tapos hindi ko naman gusto. Kasi I shall not want eh. Yung pala, hindi ka mapunta sa pagkukulang. Magkaroon ng yung bakante o kulang sa iyo. No? The Lord is my shepherd, I shall not lack. Ayan. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Number 3 po, He restores my soul. Sa English, yan. Sa Tagalog naman, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Restoration work ng Panginoon. Anong implication po? Ay napalayo tayo sa batis na ito. Kasi diba, napunta siya sa batis para makainom siya. Yung kahoy na nasa tabi ng batis ay mataba, namumunga siya sa kanyang takdang panahon. Bakit walang bunga? Bakit walang alab? Ha? Napalayo kasi sa batis ng Panginoon. Di po ba? Kaya nga po, kinakailangan na maibalik. He restores my soul. Sino po ang magpapanubalik sa atin? Sino mag-restore? Ayan na ngayon. He. Kailangan lumapit sa Panginoon, hindi lang pagsisisi na ginawa ni Pedro, lumapit sa Kanya at i-acknowledge, Lord, walang silbi yung buhay ko ngayon. Lord, nandiyan ako sa kumunoy. Hindi ko na alam kung paano gagawin ko. Wala nang direksyon yung buhay ko. Kailangan nyo kilalanin siya. The Lord is my Siya ang magiging pastol mo talaga. At how many times sa ito po dito sa Book of John, sinasabi niya, I am the good shepherd. At, sa one time sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ano pa ang sinabi niya? I am the light of the world. Maliban po ng isang makasalanan ay kumilala talaga sa Kanya na siya lang talaga ang lahat sa buhay niya.
hindi niya matitikman ang pangunguna ng Panginoon, ang restoration of the soul. Kung tayo ay nagiging, sa English, when weary of life. Para tayong hindi masaya sa buhay na ito. Tanungin ko ikaw, kapatid, ano ba ang iyong score ngayon? From 1, the count of numbers of 1 to 10, saan ka ba? Nandun ka sa 10, nandun ka sa 9, nandun ka sa 8, saan ka ba? Ngayon? Mapapansin natin na noon, bago pa tayo sa Panginoon, nandun tayo sa rurok ng ating relasyon sa Panginoon. Talagang mahirap magbahagi na naman ng sarili kong kasi nabanggit ko nga nung bago ako po ay isang mananampalataya. Naku, katatapos na ng linggo, yung Sunday, no? Parang ang tagal ba naman ng linggo? Lunes lang bukas. Nakaramdam kayo ng ganon? Amen? Ay, amen. Mahina. Pagdating ng linggo na naman. Kaya nga, yung mag-meeting tayo, ano ba mga kapatid? Ano bang ating estado na spiritual sa Panginoon? Yung ating pananambahan, yung ating oras, nakakahiya talaga sa Panginoon. Kung magpatawag si Bongbong sa inyo, sabi ni Bongbong Marcos ba? Sabi ni Bongbong sa inyo, ay pumunta ka dito sa Malacanang, alas 9 ng umaga ng linggo. Anong oras kaya kayo pupunta doon? Nako, siguro alas 5 pa, nagtututbrush na kayo, naligo na kayo, alas 6 na, nagdandahan na kayo doon. Nako, alas 7:30, kumakatok na kayo sa, tinatanong na kayo ng PSG. Ano ba? Ang aga-aga mo rito, sir, mayroon akong appointment kay Presidente Bongbong. Mantakin mo. Sabi ng Presidential Guard, relax ka lang, 7:30 pa lang. Pero, Presidente kasi yan ayaw mo talaga na mapahiya o kaya malate ka doon. Kaya, alas 8 na, okay, excited ka na. Alas 8:30, talagang tumindi ng excitement mo. Nako, 8:45, talagang hindi ka na mapakali. Ako ay personal guest ni Bongbong. 5 minutes na lang, nako, pinapawisan ka ng malamig na pawis, no? Talagang excited ka talaga. Kasi gusto mo ma-meet ang presidente ng Pilipinas. Ngayon, paglinggo naman, pagdating ng alas 9, nasaan ka? Sino sa inyo nandito sa alas 9? Tignan ko nga yung inyong kamay. Amen! You see? Praise God. Kasi nabasa natin yan, napag-aralan natin last Sunday, yung mga unang Christians, nung sila ay mag-meet, araw-araw. Pero pinipresume kaya tinityak natin, nung sila ay nagtakda ng oras, dumating talaga sila. Kasi sabi ko nga naman nung last Sunday, kung sila ay nag-agree na sila ay mag-meet ng alas 6 ng hapon, kasi medyo gabi sila nag-meet, sila ba'y darating ng alas 8, alas 9, alas 10? Hindi, anong gagawin nila doon? Ito si Juan, dumating ng alas 10. Anong gagawin ni Juan? Wala na, di ho ba? Matulog na lang siya doon. Dumating ng alas 8. Di ano na lang gagawin niya? Pakainin na lang siya. Di ba? Pero pag dumating siya ng alas 6, nung takdang oras nila, okay, nakakapag-participate siya. Kasi matapos po sila na magkaroon ng panayam, yung salita ng Diyos, pagkaing espiritual, nagkakaroon po sila piyesta. Dalawa yung piyesta. Excuse me. Piyesta sa salita ng Diyos, una sa lahat. Piyesta din sa pagkain.
sasalo-salo, no? So, He restores the soul. Now, banggitin ko bago ko iwanan yan, the soul. Ito bang aking nakikita yun sa akin? Ito ba ay kaluluwa ko? Hindi. Pero ito yung ating pinahalagan. Di ba? Pinapakain natin, pinaliguan natin, minimake upan natin. Ang iba ay nagpapaunat, yung medyo saging na yung kanilang muka. Hindi yung saging na kinakain, yung saging yung parang na ano na ba, no? Sasag na. Yun. Nagpapabatak, di ba? Face, ano? Face. Akala ko payslip, yung bayad na payslip. Now, lahat ay nakatuon sa mukha, katawan. Binasa nga ni Saji yung requirement. Pag ikay sumali doon sa, saan gagawin yon? Yung National Student Convention? North Carolina. Yon. Pag ikaw ay sumali doon, pwede silang pumunta doon. Dahil nanalo siya eh. Grabe. Kailangan, yung buhok mo ay hindi mo yan binabland, kinukulayan ng blue, yung iba kinukulayan ng pula. Ano pang ibang kulay na ginagawa? Ano yon? Violet, ano pa? Green, rainbow color. Hindi pwede. Sasali ka doon, ganon. Nakapalda all the time sa mga babae. At wala yung ang nakikita mo ay hindi na po palda. Nakikita mo ay yung kanya ng ano tawag niya parang hindi yung ano po yung parang yung parang konting masikip na parang mahirap kasi magsalita eh. Diba no? Yung hindi naman tipan. parang may ano siya, mayroong parang shorts, parang ganon. Ano yan? Cycling? Hindi naman. Ang cycling shorts naman ay mahaba naman yan eh. Yan. Pero ang tawag yan, cycling pa rin. Ganon. Yan. At saka, walang kamudo-mudo. Pagka, andito na nga yung, yon. Mas mahaba pa ito yung aking polo. Mas mahaba pa yan sa iba. Napapansin nyo? Yung kanilang palda, mas maiksi pa dito sa pulo ko. Yung pulo ko, mas mahaba pa yan. Ngayon, gustong-gusto Gustong-gusto. Now, di mo naman sinasadya. Yung pala, yung parang biking, yung parang, yung parang garter na parang yung elastic na, yun, pambihira. Ano ba ngayon? Kaya nga, dumadami po yung mga sexual na abuse. Kasalanan din yan ng mga kababaihan. Now, mga lalaki naman, pag mag-shorts ang lalaki, napansin nyo ba yan? Ang ating shorts mga lalaki, hanggang dito tayo, di ba? May mga lalaki ba nag-shorts na dito lang? Wala. Mahaba talaga. At saka hindi pa yan yung bukad, yung bang
yung malaki ang malapad ang opening, madikit pa yan, medyo, no? Medyo tight pa yan ng konti. Di ba? Pagka mag-shorts yung mga lalaki. Kasi kung mag-shorts ka, tapos, ang, ano naman ang, laki ang butas, mapagkamalan ka naman na ikaw ay nagpapalda, no? Kaya pinapaliitan, parang pinapasikip. Noon. Ayun ko lang bakit ganun na nangyari. Pero totoo po yan. Ang ating katawan lagi ang tinutuunan ng pansin. So, ang nagiging victim or kawawa ay yung kaluluwa. Ang dapat po patatabain ay ang kaluluwa. Kaya nga nagkakaroon ng ganun na klase na ugali o ganung klase na yung pagpapakita ng ng katawan o dahil maniwang yung kaluluwa, payat yung kaluluwa. Pero pagka mataba ang kaluluwa, ang katawan ay nagre-reflect, pinapakita. Nandyan yung decency, di ho ba, no? O maayos ang pagdala ng sarili, no? Yung pananamit. Nagre-reflect yan kung anong estado ng iyong kaluluwa. Amen po? Ha? Ayun, yung mga babae hindi sumasagot. Di bali na. Pangatlo po, ito na. Psalm 51 verse 7 po. Tingnan niyo po. Hindi naman yata. 51:7. Pero basahin ko po sa English kasi po para mas accurate po. 51:7. English po. Ay, 51:7. 12 po ito. Sorry po. Verse 12. Sabi po sa verse 12, restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. Ang isang restoration na ginagawa ng Panginoon, yung pong magkaroon tayo, manumbalik sa atin yung ating kagalakan dahil tayo ay ligtas. Kung ang isang tao ay may kaligtasan siya, alam niya yan, no, na siya anak ng Diyos, anytime mangyari ang kamatayan sa kanyang buhay, alam niya siya ay walang alinlangan, pupunta siya sa presensya ng Diyos. Joy of salvation. Nakaranas kayo ng ganon? Dahil po na ang inyo pong kaluluwa ay right with God, maganda ang iyong pangitain, pagtingin sa yung perspective mo, yung paningin mo sa buhay. No? Ang iba ay parang hinihimatay na dahil ganito, ganyan, sobrang mahal yung mga bilihin, halos hindi ka na makabili. Sabi nga ni Pastor Joe, kung ano na lang yung pagpagabigyan ka ng 1 kilo ng sibuyas, yung kalahating kilo, ibigay ay pang sahod na lang. Kasi mas mahal pa yung kilo ng sibuyas kaysa sa arawan mo. Grabe ang buhay natin ngayon. Marami po ang parang nadidiskuray. At ang napiktuhan po ay ang kanilang kaligtasan, no? Joy of salvation. Kailan ka na nakaranas nung ikaw'y tumanggap sa Panginoon, nagkaroon agad ng joy, na sabi ng Panginoon sa John 15, your joy will be full. Puno yung iyong kaligayahan, ang iyong kagalakan sa Panginoon. Yon, ay masyado itong personal ko naman na sasabihin. Sabi na, Pastor,
Nagpapatina ka ba? Ibig sabihin, nagpapakulay ng buhok. Ay, bakit ako magpapakulay ng buhok? Pero bakit hindi pa puti yung buhok? Yung mga kapatid ko iba, hindi lang puti. Wala ng buhok. Ano bang ginagawa mo? Hindi, sabi ko, ako lang naman ay nagkokontento sa Panginoon. Nagagalak ako sa Panginoon. O, kung wala kang ganito, bakit ka ay mag-i-stress? So, yan, lalo kang tatandaan yan, no? Kaya sabi ko, blessing ito dahil yan sa Panginoon. At siya ang nagbibigay sa akin ng joy of salvation. At yan po ang nais ng Diyos na i-restore back sa atin. Now, ang tanong ko po, no? Ikaw ba ay nasisiyahan pa sa iyong kalagayan? Ikaw ay isang ligtas, born again, child of God? No? Kung wala na po yan, awitin mo na po ito. Yung awit, restore to me the joy of your salvation and purify me within. Kinakanta natin yan sa mga prayer warriors. Iyan po ang atin dapat na hingin sa Panginoon. Panginoon, ibalik mo. Kasi kung wala na po yung kagalakan na tayo ay isang ligtas, wala ka ng pagkakaiba sa mga hindi ligtas. No? Kailangan talaga mabalik yan. No? Last na po, period of yung, ano ito actually, suffering. So, after suffering, dumako po tayo sa 1 Peter, at ito po ang aking talagang bigyan po ng emphasis. 1 Peter chapter 5, napakaganda po nito. Memorize niyo po ito. Sa mga panahon na katulad nito, tayo po ay may mga doubts, may mga fears tayo, may mga worries tayo. Ito po ang napakaganda po. 1 Peter chapter 5 at okay, basahin ko muna po sa English, tapos basahin natin dyan sa Tagalog po. Okay? English po na version, no? 1 Peter chapter 5 at verse number 10. Pakinggan niyo po. And after you have suffered a while, matapos kayo ay nahirapan, nagdusa, a while, the God of all grace, ang Diyos sa lahat ng biyaya, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore. Ano pong Tagalog ang ginamit? Will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Kaya sa verse 11, sabi, to Him be the dominion forever and ever. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala ay siyang magbigay sa inyo ng kagalingan. So wala dyan yung word na ating hinahanap. Restore. Kasi po, pagkasabing restore, ibalik sa dati. First time na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, lumulutang, parang nasa third heaven ka. Amen? Oh, yan yung naranasan. Okay. Pero, dumadaan ang mga taon, hanggang ikaw ay tumagal na pagiging isang Kristiyano, kamusta po ang ating relasyon sa Panginoon? Kamusta po yung joy of salvation na yan? Nandyan pa kaya yun? Ayun. Si Haring David, alam naman ninyo po ito, si Haring David ay nahulog po sa pagkakasala. Adulteryo. Now, matindi pa nga po ang ginawa niya, no? Si David, Haring David, siya po ay napunta katulad ng kay Pedro, na pinaka mababang level ng kanyang buhay.
parang nag-give up na siya ng hope. Parang sabi niya, wala na akong silbi. Andito na ako, nadapa na ako, wala na talaga ako. Wala na ako silbi sa buhay na ito. Katulad kay Pedro, ganon din si David. Pero alam niyo po, ito nga, ang napakaganda. Dahil si David, Haring David, basahin niyo po ang Psalm 51. Yan, kabuuan na yan. Psalm 51 yung kanina pala, no? Basahin niyo po yun. Mapansin niyo yung pagsisisi, mapansin niyo po yung parang kanya pong damdamin na siya ay parang talagang halos wala na siyang yung tinitingala na pag-asa sa buhay niya, no? Yun. Yung pagkaulila niya, parang ganun. Parang wala na siya talagang silbi sa buong buhay niya. Pero ano nangyari po? Sabi ng Bible, lalo na po yung diyan sa Psalm 51 and verse 7 na sinasabi niya, siya ay nagsisisi. No? Restore unto me the joy of my salvation. At wika niya, blot out my transgressions. Tanggalin mo ang lahat kong mga pagkakasala. Wala pong iniwan si Pedro at si David na kasalanan na hindi i-confess sa Panginoon. 1 John 1:8 and 9, if we confess our sins, ano daw? He is faithful and just to forgive us our sins, to cleanse us from all unrighteousness. Kung atin lang po i-confess, sasabihin natin, Panginoon, ako'y nagkakasala laban sa iyo. At siya po handa talagang magpapatawad. Magsimula po yung restoration work niya at the start of or the point of repentance. Pero magpatigas ng kanyang puso, lalo siyang magre-rebelde, lalo siyang mapapalayo sa Panginoon. Kaya nga po, ako'y nanawagan kung ngayong umaga hindi mo pa tsak na ikaw ay tunay na isang anak ng Diyos, ang starting point, pagsisisi sa nagawang kasalanan. At panumbalik o pagbalik loob sa buhay na Diyos na sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak, si Kristo Jesus. No? Kung ngayong umaga, hindi mo pa tsak na ikaw ay isang ligtas, okay. Kailangan ikaw ay magsisi, magbalik loob, lumapit sa buhay na Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus. Ngayon, kung ikaw ay isang Christian na, ligtas ka na, nawala itong joy of salvation, pagsisi pa rin. Confess, Lord, itong nagawa ko. I'm sorry, Lord. No? At yun po ang dahilan kung bakit na ang bahagi lang po natin ay atin lang pong kilalanin ang ating pagkakasala at okay na ang Panginoon. Dahil binayaran na po niya lahat nating pagkakasala doon sa cross ng Kalbaryo. Ang hinihintay lang niya is our part. Ano yung ating bahagi? Pag-confess at pagsisisi sa Kanya. At mai-restore na tayo muli sa Panginoon. At kung ikaw ay hindi paligtas, ikaw ay kalaban, kaaway ng Diyos. No? Masyado kang malayo sa Kanya. So, ang iyong gagawin na po, ang starting point, pagsisi at tumawag sa Panginoong Yesus at anyayahan sa iyong puso, tanggapin siya na iyong Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, ipaitulot niyo po na ang layunin niyo ng pagkaloob sa amin ng panahon ng pag-aaral ng iyong salita. Panahon na ito, Panginoon, upang aming maalaman kung papaano kami na maipanumbalik ang amin unang pag-ibig sa inyo
Inyo lang po ipaintulot, Panginoon, na sa umagang ito, sino mang isang anak nyo na mukhang nanlamig siya, Panginoon, magkaroon siyang sapat na humility at tanggapin ang kanyang medyo siya ay napalayo sa iyo, Panginoon. Habang tayo po ay nakayuko, ikaw ay isang anak ng Diyos, mukhang ikaw ay nanlamig na at nais mo sabihin sa Panginoon, Lord, nais kong magbalik ang aking ningas ng pag-ibig, ibalik niyo po sa akin, Panginoon. Yun bang iyong panalangin ngayong umaga? Sabihin lang po diyan sa iyong puso at sabihin lang, Panginoon, ibalik niyo po ang kagalakan ng aking kaligtasan. Katulad noon, nung ako'y bago pa, na inyo akong tinawag sa kaligtasan. Meron dito mga kapatiran, yan yung prayer, iyong taas sa iyong kamay, Lord, aking ibinabalik ang aking sarili sa inyo. Meron dito, taas lang kamay. Praise God sa mga kamay na nagtaas. Ngayon naman, ngayong umaga, wala kang nalalaman na tungkol sa kaligtasan na yan. Wala. Ikaw ay parang isang tupang ligaw at hindi mo alam ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ngayong umaga, nais mo na bumalik sa Panginoong Hesus at iyong buksan ang iyong puso sa Kanya. Tanggapin siya ng iyong tagapagligtas at Panginoon. Meron sa atin dito. Maaring unang pagparito nyo, yan na, intindihan mo ito at nais mo buksan iyong puso, tanggapin ang Panginoong Hesus. Meron po ba ngayong umaga? Taas lang po ang kanyang kamay. Kung meron man, taas lang po ang kamay niya, no? Nasa inyo yon. Kung inyong gagawin yun, kung hindi, nasa inyo rin yan. Kayo po ay accountable sa Panginoon. Hindi po ito reliyon ang iyong matatanggap relasyon sa buhay na Diyos. Meron dito sa atin, Pastor, tanggapin ko ang Panginoong Yesus. Pinubuksan ko puso ko sa Kanya. Meron po dito sa atin. Tagas lang po yung kamay kung hindi sakali pa nagawa ang pagtanggap sa Panginoon. Panginoon, kilala niyo po ang bawat isa sa amin. Yung mga nagsasabi na sila ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Panginoon, ang dalangin po na naway ang kanila pong nanlamig na relasyon ay ma-revive, Panginoon. At doon man, Panginoon, sa mga kauna-una pa nila pagparito at hindi pa nila alam o tiyak na sila ay isang anak nyo na. Panginoon, kabagan nyo rin po sila bago sila po ay tumalikod sa pagkakatipo na ito. Sila ay gumawa ng pasya once and for all. Anyayahan kayo, tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nasa mga kamay nyo sila, Panginoon. At inyo lang po ipaintulot ng inyong salita ay hindi babalik sa inyo na walang kabuluhan bagos, Panginoon, ay gagawa o mag-a-accomplish sa nilalayo nito. Pinupuri at binabalik namin sa inyo lahat ng kalulatian in Jesus' name. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo sa